Sa huling araw ng kampanya, mga kandidato sa pagkapangulo, itinodo ng panliligaw sa mga botante. Citizens Arm ng PPCRB, handa na para sa manumanong bilangan. GMA Network, makakakuha ng kopya ng election returns mula sa COMELEC, kaya resulta ng botohan agad maibabalita sa publiko. Aberya 2 araw bago mag-eleksyon, ilang ballot box naman, biyak ng padlock ng i-deliver sa Cavite. At Smartmatic Barker sa isang bayan sa Maguindanao, naglablot kaya hindi tinanggap ng makina ang mga balota. Armadong grupo, nagbabalak daw manggulo sa Cebu. At alamin ang mga kandidatong suportado ni na Robin Padilla at iba pang celebrity. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. 2 araw na lang, election 2010 na. At dahil ngayon ang huling araw ng kampanya, todo na ang mga kandidato sa panunuyo sa mga botante. Tututukan po natin ang kampanya ng mga tumatakbo sa pagkapangulo. Binabantayan ni Ruth Cabal ang meeting de avance ni Brother Eddie Villanueva sa Tondo, Maynila. Siya ang kandidato ng partidong Bangon Pilipinas. Nakatutok naman si PR Arcangel sa kampanya ng independenteng kandidato sa pagkapresidente na si Jambi Madrigal sa Paco Park sa lungsod ng Maynila rin. Si Steve Bailisa naman, nakapwesto sa Olongapo sa Zambales, kung saan naroon si Bagong Bayan Party Standard Bearer Senator Richard Gordon. Dumako po naman tayo ngayon sa meeting de avance ng Bangon Pilipinas Party sa Maynila. Nakatutok si Ruth Cabal live mula sa Tondo. Ruth. Mel, nagsisimula na nga magsindatingan ng mga taga-suporta ni Brother Eddie Villanueva para sa meeting de avance ng kanyang Bangon Pilipinas Party dito sa Plaza Moriones. Hapon pa lang habang sineset up ang stage, nakabantay na ang mga tauhan ng Manila Police District. Meron ding naka-standby na bomb squad. Karaniwan daw ang ganitong deployment pag may malalaking rally dito sa area. Dahil hindi pa naman nagsisimula ang programa, ang ibang mga taga-suporta ni Brother Eddie ay nangampanya na rin at namigay ng ibang baller bands at iba pang campaign materials. Sa mga oras na ito, Mel, ay halos bakante pa nga yung mga upuan sa stage kung saan napupwesto yung mga taga-suporta ni Brother Eddie. Bukod kay Brother Eddie at ang kanyang vice presidential candidate na si Perfecto Yasay, inaasahan din dito ang kanilang mga senatorial candidates at ilang artists na sumusuporta sa kanila tulad ni Gab Valenciano at ng Glock 9. Nagsagawa na raw ng meeting de avance ang Bangon Pilipinas sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ito na ang huling meeting de avance ng partido at ayon sa coordinators na nakausap nga natin kanina, dito raw nila napiling gawin nga itong meeting de avance sa Tondo para daw mas mapalapit sa masa si Brother Eddie at ang kanyang Bangon Pilipinas Party. Pero papunta na daw dito sa venue si Brother Eddie, pero dahil huling araw na nga ito ng kampanya, ang abiso sa atin, ay nag-stop over daw muna ito sa Petil Market para sandaling mangampanya doon. Mga alas 7 daw mamaya, inaasahang magsimula na ang programa dito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Nakihalubilo rin po sa mga taga-Maynila si Independent Presidential Candidate Jambi Madrigal. Nakatutok si PR Arcangel live naman mula sa Paco Park. Tia! Mel, ang mga oras ngayon ay inaasahang darating na si Independent Presidential Candidate Jambi Madrigal sa kanyang meeting de avance dito sa Paco Park sa Maynila kung saan nag-aabang na ang ilan sa kanyang mga taga-suporta. Pero bago rito ay nakatakdang dumaan muna sa COMELEC si Madrigal para doon makipagmisa at makipagpulong sa ilang grupong nag-hunger strike sa tapat mismo ng tanggapan ng COMELEC. Ang panawagan nila ay malinis at tapat na eleksyon sa darating na Lunes. At nakatakdang ring sumakay ng isang kalesa doon si Madrigal at ito ang kanyang gagamitin patungo rito sa Paco Park. At nananawagan nga siya para sa malinis na eleksyon sa darating na Lunes. Samantala dito, Mel, ay simple lamang ang setup para sa meeting de avance ni Madrigal. Kanina pa sila nagsasetup pero maliit na stage lamang ang kanilang itinayo para sa meeting de avance at mangilang-ilang bulaklak at lobo lamang ang makikita dito sa paligid ng Paco Park. Pati nga yung programa ay simple
lamang daw ayon sa mga organizer dahil wala silang inimbitahang malalaking artista at sa halip isang impersonator lamang ni Madrigal ang mag-host ng programa. At mamaya Mel, magkakaroon ng isang vigil hanggang hating gabi para ipagdasal na sana'y magiging maayos ang eleksyon sa Lunes. At habang naghihintay naman dito ang mga taga-suporta ni Madrigal ay nakikinig sila sa mga campaign jingle ni Madrigal at matyaga rin silang naghihintay para daw maipakita nila ang kanilang suporta para sa kanya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel. Sulyapan po naman natin ang paglilibot sa lalawigan ng Zambales ng kandidato sa pagkapresidente ng Partidong Bagong Bayan na si Senador Richard Gordon. Si Steve Dailisan po ang nakatutok. Steve, ano na nangyayari dyan? May ginugol nga ni Senator Richard Gordon yung kanyang huling araw ng pangangampanya sa pag-ikot dito sa kanyang lalawigan sa Zambales. Di lamang para magpasalamat kundi tumanaw ng utang na loob dun sa kanyang mga kababayan na lubos-lubos daw yung pagsuporta sa kanya. Sa mga oras na ito, Mike, ay nakaset up na itong entablado sa aking likuran. Medyo marami-rami na rin yung mga nakapula na pumupuno dito ngayon sa East Tapican Oval na siya namang pagsasagawaan nitong meeting de avance. Inaantabayan na lang natin, Mike, yung pagdating dito ng convoy ni na Senator Gordon at yung kanyang running mate na si Bayani Fernando. Kasama ng Gordon Bayani tandem yung mga kandidato naman, Mike, para sa lokal na posisyon dito. Kani-kanina lamang, Mike, ay namataan din natin yung ilang grupo ng mga katutubo na naglakad daw ng 4 na oras mula dun sa kanilang bundok para lang makarating dito at suportahan itong si Senator Gordon na malaki raw yung naitulong sa kanila sa kasagsagan ng pagputok ng Mount Pinatubo. Samantala, Mike, anumang oras mula ngayon ay sisimula na itong programa rito. Nakatakdang magbigay aliw itong mga ilang mga singers, pati na yung isang komedyante na magbibigay aliw nga dito sa mga nauna na rito habang inatabayan pa rin natin yung pagdating ni na Gordon at Bayani. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan. Kamustahin naman natin ang meeting de avance ng Puwersa ng Masang Pilipino sa Tondo, sa Maynila. Nakatutok doon live si Maris Zumali. Maris? Mel, dahil nga huling araw na ng pangampanya ngayon, itinodo na ng tambalang Joseph Estrada at Jejo Marbinay at ng kanilang buong partido ang panunuyo sa mga botante dito nga sa Plaza Hernandez sa tapat ng Santo Niño Church dito sa Maynila. Nila isinasagawa ang kanilang meeting de avance. Puno na mga naglalakihang litrato at poster ng kanilang mga national candidates, pati na rin mga local candidates sa malaking stage na ito. Dahil huling hirit na mas espesyal daw ang meeting de avance na ito. 2:00 pa lang ng hapon, nagsimula ng mag-ikot ang mga K9 units para siguruhing ligtas ang buong paligid. Pasado 5:00 ng hapon, nagsimula na ang programa. May kantahan, sayawan at palaro rin para aliwin ang mga tao. Sangkatutak din ang inihandang mga giveaways. Bukod sa isa sa mga vote-rich areas ng Maynila, pinili rin ni Estrada na dito ay daos ang kanyang pinal na meeting de avance dahil espesyal ang nasabing lugar sa kanya. Sa Tondo, Maynila kasi siya ipinanganak. Tumatakbong muli rin sa pagkaalkalde ng Maynila ang kanyang kaalyadong si Secretary Lito Atienza na nag-host ng kanyang meeting de avance. May mga nagkalat naman security para sa anumang posibleng aberya. Habang gumagabi, Mel, dumarami pa ang mga taong naririto. Tuloy-tuloy din ang programa at may mga bandang inasahang tutugtog mamaya. Mag-alas 8 ng gabi pa aasahang darating dito si Estrada, Binay at ang kanyang senatorial bets. At yan pinakasiriwang balita mula rito sa Maynila, Mel. Maraming salamat sa iyo, Maris Zumali. Wala pong inaksayang oras ang iba pang kandidato sa pagkapresidente. Kagabi, sabay-sabay nag-meeting de avance sina Senador Noynoy Aquino, dating Defense Secretary Gilbert Teodoro at Senador Manny Villar. At ang tumutok ay si Lay Alvis. Sa kanilang meeting de avance kagabi, ipinakita ni Senador Manny Villar na kumpiyansa pa rin ang Nationalista Party na mananalo sa eleksyon kahit bumaba sa survey ratings. Napakarami na sa buhay ko yung mga ganyan, come from behind. Parang wala na sa akin naging madali. Siguro naman na inihahanda ko sa mas malaking bagay, kaya pinapahirap yung aming panalo. How this will become the most dramatic comeback in the history of Philippine politics. Nakatakda naman siyang mag-motorcade ngayong gabi sa Quezon City. Naggulay berde naman ang Rizal Memorial Stadium sa meeting de avance ng lakas ng PCMD. Dito naging palaban ang standard bearer na si Gibot Teodoro. May minsan hindi namin inisip nakasangkapan lamang ang Pilipino o masa na pwede namin paglaruan at gamitin. Hindi namin kailan inisip
na aming sasabihin na tayo'y nanalo na. Hindi namin binigyan ng pangako hindi matutupad ang ating mga kababayan. Kaninang hapon, may dinaluhan siyang radio interview. Walang kampanya si Nicanor Perlas kahapon. Kasalukuyan namang nagaganap ang kanyang meeting de avance sa Liwasang Bonifacio. Bilang patunay naman sa kanyang pagiging pro-life, inireklamo kahapon ni Councilor JC De Los Reyes ang isang distributor na condom sa Quezon City Regional Trial Court. Ngayong gabi, uuwing Olongapo si De Los Reyes. Bahagya namang nagkatensyon sa meeting de avance ng Liberal Party kagabi sa Quezon Memorial Circle. Habang nagsasalita kasi si senatorial candidate Risa Ontiveros Barakel, sumakit daw ang kanang tuhod ni Ontiveros pero maayos na ang lagay ngayon. Nagbabala naman si Senador Noynoy Aquino ng posibleng dayaan kahit na automated na ang eleksyon. Kung manual counting ang solusyon, mag-manual count na tayo. Kahit na mas matatagalan ang bilangan. Dapat matuloy ang halalan sa ika-10 ng Mayo. Gutom na gutom ang taong bayan sa bagong liderato. Nag-ikot naman ngayon sa Tarlac si Aquino para sa huling araw ng kampanya. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Sa puntong ito, kausapin po natin live si COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Magandang gabi po sa inyo, Commissioner Larrazabal. Good evening, Mel. Good evening, Mike. Sir, eleksyon na po sa Lunes, pero meron pa daw mga PCOS machine na hindi pa yata nateteste. Paano po yan? Hindi ba dapat? Ganitong oras tapos na lahat ng paghahanda. Ideally, we wanted to have the testing done 3 days before elections, but the law requires the testing even on election day itself. So we'll have testing of the PCOS machines today, tomorrow, and in very rare circumstances on the day of election itself, before the start of the voting. Bukod po dyan, Commissioner, meron pa bang ibang mga maaaring maging aberya ang talagang inaasikaso ngayon ng COMELEC? Well, nakatutok kami dito sa PICC. 96% of the CF cards have been deployed all over the Philippines, sa municipalities. 71% of all canvassing units have been deployed. That should be finished by tomorrow. 49.25% of all the PCOS machines have been deployed, and it continue to be deployed as we speak. That should also be done tomorrow. So testing and sealing tomorrow. And yun, nakatutok po kami sa pag-deploy ng lahat ng kailangan na i-deploy ng mga machines, peripherals, official ballots. Official ballots, by the way, have been deployed 100% already a few days ago. Sir, huling araw na po ng campaign period ngayon. Meron ba kayong bilin sa ating mga kandidato at maging sa mga botante? Well, sa mga kandidato, please follow the laws. Don't campaign tomorrow. For the candidates, don't forget, bilog hugis itlog, shade at least 50% of the oval. And don't overvote, choose your candidates wisely, and bring a código, but don't bring a sample ballot or a ballot that may pre-filled holes na bawal po yan. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi, COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Good evening. Handa na rin po para sa eleksyon 2010 sa Lunes ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Sila po ang grupong inaprubahan ng COMELEC para maging tinatawag na Citizens Arm na magbibilang din ng mga boto. Nakatutok si Raw na Crisostomo. Nakasetup na sa command center ng PPCRV ang mahigit 100 computer. Dahil ang PPCRV ang inaprubahang Citizens Arm ng COMELEC, makukuha nito ang ika-4 na kopya ng election return mula sa mga presinto. Dito yun sa command center ng PPCRV babagsak at bibilangin ng mano-mano. Since may poll watcher na kami sa bawat polling precinct, sa kanila bibigay ng BEI yung 4th copy, nakasil yun. At sila naman, papadala nila agad sa amin, kukolektahin yan meron na kaming channels of collection. Para makasiguro, 2 beses i-encode ng 2 grupo sa PPCRV Command Center ang mga ER na kanilang makukuha. Once the 4th ER is encoded by the first group, it will be encoded again by the second group to make sure that there are 2 passes. We need that to make sure that we have data integrity, no? And if there is a difference between the tally of Team 1 and Team 2 for the same ER, what happens is that we have another group of very senior PPCRV National Executive Committee members who will personally review the difference.
Makakakuha rin ng PPCRV ng transmitted results at kopya ng after-transmission ERs mula sa COMELEC para maikumpara at makita kung tugma ang numerong kanilang nakuha. At di lang daw basta-basta ipapakita ng PPCRV ang resultang kanilang nakukuha. Naganda sila ng presentasyon na magpapakita sa mapa ng Pilipinas ng resulta sa bawat munisipalidad o lungsod, probinsya at rehiyon. Iko-cover ng GMA7 ang bilangan sa PPCRV hanggang matapos ito. We can show you by region, we can show you by province. If you tell me you want it in a municipality, we can drill it down to municipality level at a click of a computer. It will come out in the map, the count will be there, we can expand it for you. May call center din dito na tatanggap ng mga report mula sa libo-libong poll watchers ng PPCRV. Pwede ring tawagan ng sino man ang hotline ng PPCRV para mag-report o humingi ng assistance hinggil sa eleksyon. Inaasahang sa 4 na araw makakapaglabas na ng resulta ang PPCRV sa national candidates. It's not a quick count. It's just a parallel tally, an official parallel tally. Para lang sa ganun, may pinababasihan din, ang mga tao. In fact, yung mga local areas nga, encourage namin sila na gumawa rin sila ng local count nila. Kasi yung aming gagawin national position. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Makakausap po naman natin ngayon live mula sa Pope Pius Center sa lungsod ng Maynila, ang chairperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, si Chairperson Henrietta De Villa. Magandang gabi po, Ambassador. Magandang gabi, Mike at Mel at lahat ng nanonood ngayon sa 24 Oras. Opo, Ambassador, lilinawin lang po namin, mano-mano ang gagawing pagbibilang ng PPCRV, hindi po sa kaugnay ng sa automation. Paano ba ito, Ambassador? Automated din, automated talaga. Kasi yung makukuha namin na fourth copy namin, the hard copy yon, Pero i-encode din yun sa computer, na explain nga kanina, dadaan yun sa dalawang hanay ng mga computer, 2 bushings, para to make sure yung na-encode na nandun sa computer na pagbabasihan ng tally ay talagang siguradong tumpak. Okay, so lahat po ng datos ng PPCRV ay yung manggagaling sa datos ng COMELEC. Ganun ba yun, Ambassador? Yes, oo. Kasi kaya lang sa iba-ibang stages, meron kaming data mula sa 8 copies na unang ipiprint out ng PCOS before transmission. Kaya merong prior to transmission, yung pangalawa, transmission results, kasi meron din kaming workstation dun sa COMELEC server na ibabato sa amin yung resulta ng bawat PCOS machine, at saka yung next batch of election returns after transmission. Kaya 3 sources yon ang pagbabatayan namin ng aming parallel tally. Ambassador, bukod po sa May 10 na po ang pinag-uusapan natin, pag tapos na yung botohan, bukod sa pagbibilang, may iba pa bang aktibidades ang PPCRV sa Lunes? Bukod sa pagbibilang at sa pagbibigay ng boto sa education. Naku, yung mga tawag-tawag, may ganung serbisyo ba ang PPCRV, Ambassador? Meron kami ditong call center kasi meron kaming tumatanggap ng mga reklamo, mga incidents report, hindi lang sa aming mga volunteers sa kung saan-saan probinsya, kundi pati na sa public, Kaya yung salamat na binigay nyo yung aming mga numero. At meron kami ding isang grupo ng mga call center volunteers na sila naman tatawag dun sa mga iba't ibang lugar ng aming PPCRV units para tanungin, ano na ba nangyayari dyan? Ready na ba kayo dito? Yung pagbilang ba ay tapos na? Maayos ba? Wala bang, meron bang violence-related situations? At saka anything related to elections ay kukunin naman nila ang ulat dun sa aming mga special witnesses of truth na gumagala sa bawat voting center sa buong Pilipinas. O sige po, Madam Chairperson, marami pong salamat sa pagsagot nyo sa mga tanong at tuloy-tuloy na po itong pagbabantay natin. Magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang gabi din at handa na tayo at ang ating mga mamamayan ay bumoto po kayo at bumoto ng wasto. Salamat po. Makakakuha po ang GMA Network ng kopya ng election returns mula sa COMELEC. Kaya agad naming maibabalita sa inyo ang resulta ng botahan. Inaprubahan ng COMELEC en banc ang petisyon ng GMA na makakuha ito ng kopya ng ER. Ayon kay COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal, isa itong hakbang para maipakita ang transparency ng eleksyon. Ipinapakita rin daw nito ang kooperasyon sa pagitan ng komisyon at ng GMA Network. This highlights the participation, cooperation between GMA Network
and the Commission on Elections, and it's another step towards transparency and ensuring that as much as possible we give out the results to as many people and organizations as feasibly possible. Susunod! Armadong grupo na may kilalaman umano sa isang kandidato nagbabalak daw manggulo sa eleksyon sa Cebu. Selyo ng balota para sa 2 presinto sa Makati nagkapalit. Susurya pa natin ang tinatawag na aerobics demo sa saliw ng mga campaign jingle sa pagpapatuloy na espesyal na pagtatangaw ng 24 oras. Mga kapuso, patuloy pa rin pong nagbabantay ang GMA News and Public Affairs, lalo na sa paghahatid o delivery at testing ng mga PCOS machine, pati na yung mga tinatawag na reconfigured compact flash card sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Cesar Apolinario ay nakatutok po sa Isla Polopina sa Iloilo. Nasa kapis naman si Mark Salazar, habang nakabantay rin sa Iloilo si Mark Nuneza ng GMA Iloilo. Matapos ang 3 araw na pagkaantala, naihatid na rin po sa mga isla sa Concepcion, Iloilo ang mga PCOS machine at mga compact flash cards para sa eleksyon 2010. Nakatutok si Cesar Apolinario live mula sa Iloilo. Cesar, kamusta dyan? Mike, hindi ganun naging kadali ang paghatid sa mga PCOS machine at sa mga bagong compact flash cards sa ilang lugar dito sa Iloilo. Kasama ang mga pulis at Board of Election Inspectors o BEI, isinakay sa bangka ng bantay dagat ang mga election paraphernalia. Nakabalot ng plastik ang mga gamit para di mabasa. Hindi agad nakalapit ang bangka sa isla kaya may ilang lumusong para pasanin ang mga gamit. Ang iba pang gamit isinakay sa aming bangka para hindi mabasa. Pagdating sa Polopinia Elementary School, inayos na ang PCOS machine. Bandang 1:00 ng hapon, nagsagawa ng testing. Yes, nagmakita mo na diri sa LCD, sa aton nga machine. May makita, congratulations! Mahigit 1 oras na tapos ang buong proseso ng pagboto. 9 sa 10 sample ballots, binasa ng makina. Ang isa sinadyang lagyan ng marka para makita kung talagang gumagana ang makina. Tapos basahin ng PCOS machine, lumabas ang warning sign. Ibig sabihin, mali o hindi binasa ng PCOS ang balota. Mas madali po. Mga 3 times siguro ang mas madali sa isang... Kasi mag-shade ka lang naman tapos ipapasok lang sa machine. Kung alam mo lang naman yung instruction kung paano magpasok, okay lang. Madali. Ayon sa BEI dito ay 100% na gumagana ang mga PCOS at CF card. Patunay lang yan, Mike, na sa Lunes ay handang-handa na sila sa eleksyon. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Sa puntong ito, ipapakita po namin sa inyo sa pamagitan ng touchscreen na pinapagana ng Visa RT kung paano bumoto. May 2 bagong elemento sa eleksyon, ang bagong itsura ng balota at ang precinct count optical scan o ang tinatawag na PCOS machine. Sa botohan, ganito, hindi na isusulat. Hindi na isusulat ang pangalan ng kandidato sa balota. Yan po yung bago dito eh. Iitiman lamang ang bilog na hugis itlog sa tabi ng pangalan ng kandidatong napupusaan ninyo. Ano po? Ang nakikita po ninyong balota, ito pong balotang ito po ang base na binigay sa amin ng sample ballot ng COMELEC. Huwag nyo nang pansinin muna ang mga pangalan na yan. Ano po? Yan po ang nakalagay, sinasample lang po natin ito. Halimbawa, Pangulo. Bumoto tayo sa Pangulo. Alright. Makita po ninyo, nakalagay dyan, vote
for not more than one. Kaya sabi niya, isa lang ang iboboto mo, ha? Huwag kang boboto ng dalawa, huwag kang boboto ng tatlo, sapagkat yan po ay hindi tatanggapin ng PCOS machine at hindi po mabibilang ang inyong boto. Pupunta tayo sa Vice President naman. Ano po? Itong Vice President. Yan. Sabi rin, vote for not more than one. Tulad ng sa Pangulo, hindi ho pwedeng sobra sa isa ang inyong boboto sapagkat hindi mabibilang, sayang ang inyong boto. Ha? Hindi pwedeng sobra. Alright. Dumako po naman tayo sa pagka-senador. Tignan natin kung ano nakalagay dito. Ang sabi po niya dito, pwede kang bumoto ng hanggang 12. Hindi rin po pwedeng sumobra, pero pwedeng kulang. Ano ibig sabihin yan? Pwede, kung 3 lang ang gusto ko, di 3 lang iboboto ko. Ganon. Ano po? O, ayan, dito, yan. Pero hindi pwede ng mahigit sa 1 dosena. Alright. Susunod naman, ang balota sa party list naman. Yan, tignan natin. Ilan ba ang pwedeng iboto sa party list? Ang sabi ng balota, pwede kang bumoto ng iisa lamang sa party list. Ano po? Although, mahigit 100 ang tumatakbong party list, isa lamang po ang maaari nating iboto. Para naman sa gobernador at iba pang lokal na kandidato, iitiman din po ang loob ng o ang bilog na hugis itlog. Remember, iitiman ho. Hindi pwede yung lalagyan nyo ng check. Hindi pwede yung lalagyan nyo ng cross. Hindi pwede yung lalagyan nyo ng star. Kailangan itiman. Ay, hindi pala. Isa lang pala para sa party list group. Kaya, mga botante, ang payo po sa atin ay tayo ay maghanda. Ano po? Bago tayo pumunta sa presinto. Ngayon, nakaboto ka na. Tapos na. Isusubo po ang balota sa PCOS machine. Alright? Okay. Ay, asa na? Ayan. Isusubo po ang balota sa PCOS machine. Ayan na. Makikita ninyo, no? Tinanggap na yung balota ng PCOS machine. Ganyan po ang mangyayari pag kayo ay pumunta o matapos ang bumoto. Ngayon, makikita niyo sa PCOS machine, meron lalabas dyan. Sabi niya, congratulations, your vote has been registered. At pagkatapos naman nun, ang gagawin siyempre, hindi pa ho tapos, magpapalagay kayo ng indelible ink sa inyong hintuturo. Sa kanang kamay ho nilalagay yan. Bakit kanyo? Abay, para yan prueba na ikaw, sabi nga ni Mike kanina, ikaw ay nakaboto na sapagkat ikaw ay meron ng indelible ink sa hintuturo ng iyong kanang kamay. Alright. Tapos noon, may thumb mark din. Kailangan ka mag-thumb mark sa tinatawag na Election Day Computerized Voters List. Patunay din yan na ikaw ay nakaboto. Kaya tandaan po ninyo, no, mga kapuso, no, simpleng proseso yan para bawas aberya pagdating ng Mayo Agis. Susunod! Eksklusibo, mga marker na gagamitin pang-shade ng mga balota sa Datupiang Maguindanao. Epektibo! Planong panggugulo umano ng isang private armed group sa eleksyon sa Cebu na diskubre ng PNP at iba pang mga balita dito sa 24 oras. Hindi pa rin po tapos ang paghahatid o pagde-deliver ng mga PCOS machine sa lalawigan ng Capiz. At kapag nagkabirya pa sa testing bukas, malamang ay maghihiraman na lang daw ng makina ang mga presinto roon sa araw ng eleksyon 2010 sa Lunes. Nakatutok si Mark Salazar live mula sa Los Rojas. Mark! Mike, 19 na PCOS machine at yung mga kasama nitong CF cards ang i-deliver pa lamang ngayong araw at bukas pa, bisperas na lang eleksyon bago ito matest. Ito yung mga PCOS machine na pag hindi gumana sa testing bukas, wala nang balikan, wala nang palitan. 8 oras na lalakarin ang pinakamalapit na barangay ng Tapas, Capiz na pagdadala ng PCOS machine. Ang pinakamalayo, 16 na oras lalakarin at 32 tawiran ng ilog. Pag nagloko yung CF cards, yan, hindi nila marereport kaagad. Through radio lang ng Army. Pag PCOS, pwede naman nahiramin yung PCOS sa kabila kabilang barangay, di ba? Yun naman ang contingency ng COMELEC. Yun nga lang, I think yung pinakamalayong barangay is around mga 2 kilometers lang naman.
5,000 botante lamang naman ang wala pang PICOS mula sa tapas. Maaring maliit ang epekto sa national positions, pero sa lokal na karera dito, mahalaga ang 5,000 boto. Sa Rojas City na may 85,000 na botante, 98% naman daw handa na ang lahat kahit ngayong maghapon lamang nakapag-testing at sealing ng mga PICOS machines. Ang inaalala na lamang ng COMELEC dito, yung pagtatransmit ng resulta dahil ito raw ang hindi pa napapractice ng mga BEI. Hindi pa namin natetestingan yung actual transmission from the precinct going to the canvassing centers. So I really hope na magkakaroon na or magiging okay lang yung actual transmission for Rojas City. Hindi masyadong problema rito, Mike, yung seguridad, maliban na lamang sa pailan-ilang insidente ng karahasan sa mga nakaraang eleksyon. Hari naway hindi nga raw dumagdag pa sa problema itong issue sa karahasan o sa seguridad dito sa Capiz sa kanilang abala sa ating kauna-unahang automated elections. Mike? Maraming salamat, Mark Salazar. Nag-dance aerobics demo ang isang fitness company sa isang mall. Pero kakaibang musika ang ginamit nila. Ang sayaw, isinabay sa campaign jingles ng mga kandidato. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Bawat sayaw sa aerobics demonstration na ito, idinededicate nila sa mga kandidato. Mula warm-up, hanggang sa mabibilis na sayaw. Hanggang cool down. Iniahan tulad nga nila ang kanilang pagpapawis sa siguradong tagaktak ng pawis ng mga botante sa eleksyon sa Lunes. We're encouraging everybody to vote and watch our elections. We wanted to promote a healthy and wise election. We should make a healthy vote. Ang mga manonood, aliw na aliw. Nakadagdag din daw ito sa kanilang pagdedesisyon kung sino ang nararapat na iboto sa Lunes. Na-encourage ka ba bumoto, Tali? Oo, maganda naman. Masaya siya, masaya. Oo. Tsaka... Pag-isipan mo ba kung sinong boboto mo dahil dito? Hindi ko masabi eh. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. Alamin ng mga kandidatong suportado ng itong favorite celebrity sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Abangan! Balota para sa 2 presinto sa Makati City nagkapalit. Exclusive! Mga balota naman sa Datupyang sa Maguindanao, hindi tinanggap ng PICOS machine dahil sa kumalat na marker. Tutok lang dito sa 24 Oras. Dumating na rin sa Iloilo City ang mahigit 300 bagong compact flashcards. Nag-briefing na rin ang COMELEC para sa pagboto ng mga preso doon. Nakatutok live si Mark Nuneza ng GMA Iloilo. Mark. Mel, mula kahapon, maayos namang na-deliver ang karamihan sa mga PICOS machine sa iba't ibang presinto dito sa Iloilo City. Sa harap namin binuksan ang kahon ng mga bagong CF cards. Ipinakita ng taga-COMELEC ang mga bagong CF cards na reconfigured na. 344 ang kabuuang bilang ng mga CF card na i-distribute sa 7 distrito ng Iloilo City. Ayon kay City Election Officer Atty. Roberto Salazar, bukas nila ito i-deliver. Kasabay ng paghatid ng iba pang mga gamit ng mga Board of Election Inspectors. Ihabol din nila ang 5 PICOS machines sa Lapas at Haro. Bukas ang testing at sealing ng lahat ng PICOS machines sa lahat ng presinto sa Iloilo City. Nagkaroon din ng briefing kanina ang 51 support staff ng COMELEC sa butuhan na gagawin sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kukunin ng 51 COMELEC staff sa 51 na presinto ang balota ng mga preso. Pagkamarka nila, ipapasok sa silyadong envelope at ibabalik ang mga ito sa presinto. Ang Board of Election Inspector o BEI na ang magpapasok nito sa mga PICOS machine. Mel, umaabot na sa 357 ang mga preso ng BJMP na boboto sa darating na Mayo 10. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Nuneza ng GMA Iloilo.
Sinundan din po ng GMA News ang paglilibot sa Tarlac ni Senador Noynoy Aquino ngayong huling araw ng kampanya. Nakatutok po doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mike, sa huling araw ng kampanya ay pinili ni Senador Noynoy Aquino na makapiling ang kanyang mga kababayan dito sa Tarlac. Kanina nga po ay nag-motorcade si Aquino kasama ang mga local candidates ng Tarlac at sinuyod nila ang 2nd District kung saan siya nanilbihan bilang kongresista. Nagpakita rin ng suporta ang mga taga-Capas at Concepcion, ang lugar ng ama ni Noynoy na si dating Senador Ninoy Aquino. Kampante raw si Aquino sa suporta ng mga botante. Pero sa Lunes, papasok daw siya sa presinto na may agam-agam kung mabibilang nga ba ng tama ang kanyang boto. Kaya panawagan ni Aquino sa oras na may makitang aberya, sana ibalik sa mano-mano ang bilangan. Sa Lunes ay maaga raw siyang boboto at malamang ay magkaroon na lang ng quiet time kasama ang kanyang pamilya. Mike, maya-maya ay dadalo nga sa meeting de avance itong si Aquino at pagkatapos noon, siya ay maghihintay na lamang ng eleksyon sa loob ng kanyang bahay sa Hacienda Luisita. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susunod! Bomba sumabog malapit sa City Hall sa lungsod ng Zamboanga. Eksklusibo, mga marker na nagagamitin sa isang bayan sa Maguindanao. Epektibo kaya't ang balota hindi tinanggap ng PICOS machine. At iba pang mga balita dito sa 24 oras. Mga kapuso, hindi po tinanggap ng mga PICOS machine ang mga balotang ginamit sa testing sa Dato Piang, Maguindanao. Pero hindi po sa makina, hindi po sa CF card ang problema, kundi sa kumalat po na tinta sa mga pangmarka o na mga pangmarka sa balota. Hindi po tatanggapin ang balota pag may ibang marka bukod doon sa initiman na bilog na hugis itlog. Yan po ang tinutukan ni Jiggy Manicad, eksklusibo. Dahil sa isyu ng seguridad, pinagsama-sama ng COMELEC at Philippine Army ang mga presintong nasa malalayang lugar. Kanina ay pinamahagi ng PICOS machines sa iba't ibang presinto. Sa palagay ko, okay pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Pero sa barangay Butilen, Dato Piang, hindi PICOS machines ang mga naging problema, kundi ang mga marker mula sa Smartmatic. Sa testing, kitang-kitang pag-iingat ng mga BEI sa pag-shade ng mga balota. Rejected ang sample ballots dahil tumatagos ang tinta. Yung mga tao dito na yun nga, wala po sila masyadong background, gamitin yung ganyang pen, hindi po nila alam kung paano ko kontrolin. Kaya posible po na magkakaroon po ng ambiguous marking. Problem, yes. Eh, ako, isang tao lang na natalo yung aking, ako natalo ako isang bottle. Eh, sayang din because of the ink. Kanina isinilbi naman ang disqualification notice sa kandidato sa pagka-mayor ng lakas sa Dato Unsay, Maguindanao na si Said Salik. Dahil sa impormasyong armadong grupo ni Salik, 2 tangke at mga pulis ang nag-escort sa mga taga-COMELEC. Wala ron ang kandidato, kaya naiabot sa mga kaanak ang notice. Isa si Salik sa may 20 kandidatong na-disqualify ng COMELEC matapos madiskubring hindi pala mga rehistradong botante sa lugar. Sabi ng militar, posibleng ang grupong ito rin na nagpasabog sa barangay Poblasyon, Dato Unsay, Maguindanao, kung saan 2 residente ang nasugatan. Samantala, isang gasolinahan ang tinanaman ng pampasabog. Pag-aari ito ni Dato Zacarias Sangki, kasalukuyang mayor ng Ampatuan, Maguindanao. Bali, pangatlo na ito. Unang-una, sir, is pinadalang kami ng karton na may bomba. Ang pangalawa, may naghagis dito ng, ewan ko, 79 o 60 mm, 2 beses. Diyan at saka doon. Dito kasi maraming mga armadong grupo, hindi namin masingle out ngayon. Magkakandak pa kami ng mga investigation namin. Mula rito sa Maguindanao, Jiggy Manicad, Tutok, 24 oras. Isang improvised explosive device o IED ang sumabog sa lungsod ng Zamboanga kaninang pasado alas 5 ng umaga. Naganap ang pagsabog sa Veteran Shrine na may layong 50 metro mula sa City Hall. Base sa investigasyon, isang cellphone ang ginamit bilang pang-trigger sa bomba. Sa lakas ng pagsabog, nabasag ang mga ilaw sa ilang establishmento. Wala namang naiulat na nasaktan. Inaalam pa ngayon kung may kinalaman sa eleksyon sa Lunes ang naganap na pambobomba. Pinayagan na ng COMELEC ang pagtakbo sa eleksyon 2010 na mga artistang sina Lucy Torres Gomez at Daniel Fernando.
Kahapon ay naglabas na ng memorandum ang komisyon na nagpapatibay sa pagpapalito pag-substitute ni Lucy sa kanyang asawang si Richard Gomez. Yan ay matapos na tuluyang madiskwalipikay si Richard bilang kandidato sa pagkakongresista ng ika-4 na distrito ng Leyte. Sa kaso naman ni Fernando ay kinatigan ng COMELEC and Bank ang kanyang motion for reconsideration. Diniskwalipika siya ng COMELEC 2nd Division nung una dahil sa paggamit niya ng kanyang tinatawag na screen name na Daniel Fernando sa halip na tunay niyang pangalan na Cesar Ramirez. Si Fernando ay tumatakbo sa pagka-vice-gobernador sa Bulacan. Susunod! Alamin natin ang mga kandidatong sinusuportahan ng mga celebrities. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Isang armadong grupo ang umano'y nagbabalak manggulo sa eleksyon sa lalawigan ng Cebu. Ayon mismo sa pulisya, konektado raw ang grupo sa isang kandidato. Nanggaling pa raw sa Mindanao at Masbate ang armadong grupong ito at tinatayang magtatatlong linggo nang nasa Cebu. Pinaigting na ng Cebu Provincial Police Office sa mga checkpoint. Bagamat wala pang ginagawang pagkilos ang grupo, sisiguraduhin daw ng pulisya na hindi makakapanggulo ang grupo sa mga botante. Muling binuksan ang mga nakaselyado ng mga kahon ng mga balota sa Makati. Yan ay matapos madiskubre ng COMELEC na nagkapalit pala ang mga balota sa dalawang presinto. Yung mga balota kasi ng Barangay Guadalupe Nuevo, may nakadikit na sticker ng Barangay Singkamas. Binuksan ng COMELEC ang mga kahon sa harap ng mga poll watcher at naisayos naman ang pagkakamali. Samantala, nag-overheat naman ang ilang mga PCOS machine bago ang tinatawag na retesting at sealing nito sa La Paz Elementary School. Hapon na nang dumating ang kapalit na PCOS machines na matagumpay namang gumana sa testing. Nagbabalik po si Lou Andy sa Chika Minute. Luan. Salamat, Mike. Pumabol pa ang ilang celebrity sa pag-endorso ng kanilang mga napupusuang kandidato sa isang press con sa Makati. Ipinahayag ng action star na si Robin Padilla ang kanyang pagsuporta kay Makati Mayor Jejo Marbinay bilang vice-presidente. Si Mar Rojas naman ang napupusuang vice president ng kilalang hairstylist na si Ricky Reyes. Kamakailan ay ipinahayag niya na si Senador Manny Villar ang ine-endorso niya sa pagkapangulo. Ang Royal Era Entertainment and Artist Management naman ni Annabel Rama, si Gibo Teodoro ang napipisil na pangulo. Kinumpirma ito ng anak ni Annabel na si Rufa Gutierrez sa kanilang press con sa Mandaluyong. Naroon din si Rufa May Quinto na si Gibo naman din ang suportadong kandidato sa pagkapangulo. Thank you sa pagtutok sa Chika Minute. Ako po si Luan D. Mike? Salamat, Luan. Mga kapuso, baka naman po sobra ng pagtutok natin sa eleksyon. At makalimutan natin na bukas po linggo ay Mother's Day. Bago ang lahat, marapat lamang na alalahanin natin at bigyan natin ng pugay ang importanteng babae sa ating buhay, ang ating mga ina. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni Bernadette Reyes. Trabahong panlalaki ang pinasukan ni Aida Semic. Mahirap daw makipagsabayan sa mga barakong MMDA traffic enforcer. Pero para sa kanyang dalawang anak, tinitiis niya ang ingay at usok sa kalsada. Sa Mother's Day, wala na raw siyang mahihiling pa, kundi magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Doon lang po sa bahay kasi wala naman kami pera eh. Okay na po doon sa bahay, kumain. Single mom naman si Rowena Barangan. 10 taon na nakalipas mula na maghiwalay sila ng mister. Hindi raw madaling itaguyod ang kinabukasan ng kanyang 3 supling. Sa tulong ng kanyang sari-sari store, napag-aral niya ang mga anak na hindi ni minsan nakalimot na pasalamatan siya tuwing Mother's Day. Paano yan? Kulang kayo? Walang mister? Kumusta yung pakiramdam? At least Mother's Day pa rin naman yun eh. Yung anak ko naman ang mga nagbibigay sa akin ng gift with flowers pa nga eh. Ilan lang sila sa mga inang walang sawang kinakalinga ang mga anak, gaano man kahirap ang buhay. Kaya sa linggo, maalala sana natin silang batiin ng Happy Mother's Day. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Paalala mga kapuso, simula na po ang liquor ban bukas. Ibig sabihin, bawal ang bumili, magtinda, mag-alok o magbigay o uminom ng nakalalasing na inumin. Ang mga lalabag mangarap sa 1 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo. Bawal na rin po bukas ang mga sabong, karera ng kabayo,
mga beauty contest. Ang pagbabawal simula Mayo 9, tatagal hanggang hating gabi ng Mayo 10. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Magkita-kita po tayo ulit bukas mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.